Hindi natuwa si Monica sa kanyang nalaman. Hindi totoong nagtungo siya sa palengke, gaya ng sabi niya kay Elmo. Naroon siya sa bahay ni Baltazar, ang siyang totoong nobyo niya, bago niya makilala si Elmo. Namasukan siyang secret area ng lalaki sa kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya nito. Pinaibig niya ito, at dahil sa taglay niyang ganda ay nabihag niya ang puso nito. Sa unang araw pa lang ng relasyon nila, ay planado na ang lahat, at sa tulong ng nobyong si Baltazar na isang specialized IT sa isang kumpanya sa Cavite, ay unti-unti nilang lilimisan ang income ng The Nut and Dried Fruits Abale Company. May nahuli ba kayo sa isa sa mga suspect? Kabadong tanong ni Monica sa isang matabang pulis. Sad to say pero wala, sagot naman ng pulis. Sayang nga at namatay ang isa sa mga suspect. Mabuti naman kung ganun, lihim na bulong sa hangin ni Monica. Kanina pa siya kinakabahan, na baka may nahuli ang mga pulis, na isa sa mga tauhang inutusan nila para tapusin si Elmo. Ang mahalaga ay ligtas na ang nobyo mo, sabi pa nito. Lihim na napasimangot si Monica. Hindi nga ito natuwa nang malaman na sa pangalawang pagkakataon, ay nakaligtas na naman ang binata. Paano aalis na kami Miss Alegre? Naibigay na namin sa iyo ang address ng ospital, kung saan naroon ngayon ang babaeng nagligtas sa buhay ni Mr. Abale. Patuloy pa rin kami sa pag-iimbestiga sa nangyari rito sa bahay mo. At hindi kami titigil hanggat hindi namin nahuhuli ang mga salarin. Sige po, salamat, tanging nasabi ni Monica. Hatid tanaw ng dalaga ang mga pulis, na palabas na sa kanyang bakuran. Galit na galit si Monica nang mapag-isa. Lahat ng mahawakan ay ibinabalibag. Kainis kang babae ka, sigaw ng dalaga. Ibinato nito sa wall ang nahawakan na flower vase. Basag iyon at kumalat sa sahig. Namumuro ka na, Kathy. Akala mo siguro isa kang bayani para laging iligtas si Elmo. Kapag ako nena sa iyong babae ka, pati ikaw ay ipatitiras ko. Mabilis na nalipat ang tingin nito sa bulwagan ng pinto, nang may biglang pumasok. Babe, nakasuot pa rin kasi ang lalaki ng itim na bonnet. Hinubad naman ni Baltazar ang suot na bonnet. Bakit ka pa bumalik dito? Mariin at galit ang tinig na sabi ni Monica. Mabilis na hinhila sa kamay ang lalaki at dinala sa silid nito. Hindi mo ba alam na kaaalis lang ng mga pulis? Baka bumalik sila rito at makita ka. Nakita ko nga, sagot naman ng lalaki. Napangiwi ito sa sakit. Nadaplisan kasi ito ng bala, nang tamaan ng isang bodyguard na kasama ni Erson. Saka lamang napansin ni Monica ang dagwang braso ng nobyo. May sugat ka, may bahid na pag-aalala sa tono ng boses ng dalaga. Oo, at mabuti na lamang at daplis lang ito. Sagot naman nito. Sandali lang at kukunin ko ang medicine kit. Kailangan malinis natin iyang sugat mo, at malagyan ng gamot. Sige bilasan mo lang, sagot naman ng lalaki. Hinubad nito ang suot na t-shirt, at pumasok sa banyo, upang linisin ang sugat sa braso nito. Nagmamadaling lumabas naman ng kwarto si Monica. Sandaling pinagmasdan ang paligid, kung may kaina-hinala. At nang makatiyak na walang panganib, ay mabilis na kinuha ang medicine kit, at halos takbuhin nito ang kwarto. Naabutan ni Monica ang nobyo, na nakaupo sa ibabaw ng kama at naninigarilyo. Akala ko ba mag-isa lang na pupunta rito sa bahay mo ang lalaking iyon? Tukoy ni Baltazar kay Elmo. Naupo naman sa gilid ng kama si Monica, at sinimulan linisin ang sugat ng nobyo. Mag-isa lang talaga siyang pumunta rito, sagot ng dalaga. Maging ako nga ay nagtataka, kung bakit biglang dumating ang kapatid niya, at may kasama pang mga bodyguards. Humititbuga ng usok ng sigarilyo ang lalaki. Para na namang umuusok na tambutso ang bibig nito. Napakalaking sayang, sabi ng lalaki matapos may buga ang usok na nasa bibig nito. Kung hindi sana hamarang ang babaeng iyon, tiyak akong natapos ko na si Elmo. Sino ba ang babaeng iyon? Kathy ang pangalan niya, sagot ng dalaga, na hindi tumitingin sa mukha ng nobyo. Nakatuon ang pansin nito sa paglalagay ng gauze pad sa sugat ng lalaki. Siya rin ang nakakita kay Elmo, at nag-alaga noong panahong nawawala pa siya. At alam mo ba na inampon na siya ng pamilya ni Elmo, at ngayon ay sa kanila na ito nakatira. Ang lakas ng loob niyang iharang ang sariling katawan, para lang mailigtas si Elmo. Muli itong nagsindi ng sigarilyo. Baka naman hindi mo namamalayan, ay pailalim kung kumilos ang Kathy na yon.
Natigilan naman si Monica. Anong ibig mo sabihin? Maganda ang babae. What? Inis na reaksyon ni Monica. Naibato nito sa dibdib ng lalaki ang hawak na golf pad. Akala ko ba ako lang ang magandang babae sa mga mata mo? Nagselos ka naman, tila paglalambing nito sa dalaga. Totoo naman na maganda ang Kathy na yun, at mukhang batang-bata pa. Ang sabi mo nga nakatira na ito sa bahay ng pamilya Abale. May posibilidad na mahulog ang loob ni Elmo sa kanya, lalo na nga at ito ang laging nagliigtas sa buhay niya. Tila nahulog naman sa malalim na pag-iisip ang dalaga. Kapag nagkataon na mahulog ang loob ni Elmo sa babaeng iyon, para ka nalang basura na itatapon sa kalsada. Malaking pera ang mawawala sa atin. Hindi mangyayari iyon, dahil mamamatay na muna si Elmo bago pa mapakinabangan ng babaeng iyon. Turan ng dalaga. At ikaw mag-iingat ka, pasalamat ka at daplis lang ang tama mo. Samantalang ang mga tauhan mo, ay naligasan na ng isa. At mabuti na lang at patay na ito nang makita ng mga pulis, kaya wala silang nakuhang impormasyon, kung sino ang nag-utos sa kanila na tapusin si Elmo. Tiyak akong magiging mainit na tayo sa mga mata ng mga pulis. Kailangan muna nating magpalamig. At ikaw, mag-iingat ka sa kapatid ni Elmo, dahil may pakiramdam ako na lihim na siyang nagdududa sa'yo. Naisip din iyon ni Monica. Dahil ang bilis ng respondi ng kapatid ni Elmo. Ayon kasi kay Elmo, hindi alam ng ina at kapatid nito na papunta ito sa bahay niya. Kaya nga nagtataka siya, kung bakit bigla ang pagdating ni Urson, at ng mga bodyguard nito. Ayan, nalagyan ko na ng gamot ang sugat mo. Ito na lamang ang naisagot ni Monica. Magulo pa ang utak niya sa mga nangyari. Umasa pa naman siya na mawawala na sa araw na iyon si Elmo. Kung gusto mo ay ihatid kita sa ospital, para mabigyan ka ng gamot. Hindi pwede, mabilis naman na sagot ni Baltazar. Tiyak akong susuyirin ng mga pulis ang mga ospital, para alamin kung may pasyenteng dinala sa ospital. Kumibit balikat si Monica. Nakita mo naman siguro ang hitsura ng bahay ko. Nabasag ang window glass at glass door. Doon ka na muna sa bahay ko tumira pansamantala. Bukas na bukas ay kukuha ako ng tao na mag-aayos nitong bahay mo. Hindi naman tumanggi si Monica sa alok ng nobyo. Mabilis na kumilos ang dalaga. Kinuha nito ang isang luggage handbag, at doon inilagay ang ilang pirasong damit, mga personal thing at mga alahas nito. Paano itong bahay ko? Papupuntahin ko rito si Roger. Sino naman ang Roger na yan? Bagong recruit ko, sagot ni Baltazar. Siya na muna ang titingin nitong bahay mo, habang inaayos pa. Okay, siguraduhin mo lang na mapagkakatiwalaan ang Roger na yan. Nakairap na wika ni Monica. Tsaka hindi ako maaring magtagal sa bahay mo. Ayokong paghinalaan ni Elmo na niloloko ko siya. Kailangang maayos agad itong bahay ko. Dahil natitiyak akong magtatanong sakin si Elmo, kung saan ako pansamantalang namamalagi. Ora mismo, mabilis na sagot ni Baltazar. Kinuha nito ang luggage handbag ng dalaga. 11:00 na ng gabi, umalis na tayo. Tumango naman ang dalaga. Nakatulog na si Elmo sa gilid ng kama ni Kathy. Umaga na nang magkamalay ang dalaga. At ang binata nga ang namulatan nito, nang magmulat ng mga mata. Napangiti si Kathy, kahit na kumikirot ang tinamong sugat niya, ay parang baliwala iyon sa kanya. Masaya siya at nailigtas niya si Elmo sa kamay ng taong gusto manakit dito. Natutuwa rin siya, dahil ito ang nagpapakahirap na magbantay sa kanya sa buong magdamag. Elmo, bahaw ang boses na tawag ni Kathy sa binata. Elmo. Agad namang naalimpungatan si Elmo. Mababaw lamang ang tulog nito, dahil nag-aalala pa rin ito kay Kathy. Salamat naman sa Diyos at nagising ka na Kathy, baka sa mukha ng binata ang tuwa. Ngunit saglit pa'y nataranta ito nang makitang tila balisa ang mukha ng dalaga. Kumikirot ba ang sugat mo? Masakit ang sugat ko, at saka nagugutom na ako, daing ni Kathy sa binata. Sandali lang tatawagan ko ang doktor mo, napalakas ang boses ni Elmo. Hindi ko alam kung pwede kang pakainin. Itong si Kuya Elmo kalalaking tao'y napakanerbiyoso, wika nang nabulabog na si Urson. Bumangon na rin ito at naupo sa gilid ng kama. Pasensya ka na Kuya Urson, pati kayo ay nahirapan sa pagbabantay sa akin, nakangiwing sabi ng dalaga. Bakit ganyang ang hitsura mo? May pag-aalalang tanong naman ni Urson sa dalaga.
Sumasakit ba ang sugat mo? Masakit na masakit po ang likod ko, nangingilid ang luhang sagot ni Kathy. Pakiramdam ko po ay hinahati sa dalawa ang katawan ko. Konting tiis lang, tinawag na ni Kuya Elmo ang doktor mo. Nahahabag na turan ni Erson. Napatingin ito sa pinto ng kwarto, inaabangan ang pagpasok ng kapatid at doktor. Hindi naman nagtagal si Elmo. Mabilis itong nakabalik kasama ang nakatalagang doktor ng dalaga. Ineksama ng doktor ang malaking sugat ni Kathy sa likod. Pagkway may itinurok itong gamot sa likod ng dalaga. Napapikit naman siya nang maramdaman ang munting kirot ng bumaon ang karayom. Masuyong hinaplos naman ni Elmo ang mukha ng dalaga na namumutla ang kulay. May itinurok din na gamot ang doktor sa dextrose na nakakabit sa ugat ng dalaga. Pagkatapos noon ay pinalitan naman nito ang gauze pad na nakatikip sa sugat niya. Maya-maya pa'y nakaramdam na siya ng ginhawa, unti-unting nawawala ang kirot na kanina lang ay nararamdaman niya. Ano na ang pakiramdam mo ngayon, hiha? Tanong ng doktor sa kanya. Medyo mabuti na po, Doc. Hindi po kagaya kanina na talagang napakasakit, at kumikirot ang likod ko, malumanay niyang sagot dito. Nawawala na kasi ang bisa ng anesthesia, kaya nakaramdam ka ng ganoong katinding sakit. Nakangiting sabi ng doktor sa kanya. 7 oras ang bisa ng gamot na ibinigay ko sa iyo. Mamaya hindi na masyadong masakit ang mararamdaman mo, pero kapag hindi mo na kayang tiisin ang sakit, ay sabihin mo sa amin. At muli kitang bibigyan ng gamot, ngunit hindi nga lang palagi, kasi baka masanay ka at ikasama mo pa. Doc, ano naman po ang pwede niyang kainin? Tanong naman ni Elmo dito. Pwede siya sa mga malalambot na pagkain. Kagaya ng lugaw, noodles, sabaw ng karne, juice, ubas at oranges. Huwag niyo na munang pakainin ang pasyente ng kanin at mga karne. After 2 to 3 days ay pwede na. Sagot ng doktor. Maraming salamat po, Doc. Paano, may 1 ko na kayo? Palm ng doktor sa kanila. Tumingin ito sa dalaga. Hiha, magpagaling ka. Basta ang bilin ko sa'yo, kapag hindi mo na kayang tiisin ang sakit na mararamdaman mo, ay magsabi ka sa mga nagbabantay sa'yo, para agad nila akong mapuntahan. Opo, Doc, nakangiting sagot naman ni Kathy. Sige, may 1 ko na kayo, at lumabas na nga ng silid na iyon ang doktor. Ako na ang bibili ng makakain ni Kathy, ani Erson. Mamaya lang ay narito na si Mama, at may dalang pagkain natin. Mag-iingat ka tol, paalala ni Elmo sa kapatid. Don't worry kuya, isasama ko ang 2 bodyguards ko. At may iwan naman dito ang 2 pa, para mabantayan kayo ni Kathy. Maraming salamat sa iyo tol, tinapik ni Elmo sa balikat ang kapatid. Kung hindi dahil sa kutob mo, ay tiyak na napahamak na ako. Iyon nga lang, naging kapalit naman ang panganib sa buhay ni Kathy. Walang anuman iyon, kuya. Sagot naman ni Erson. Kung minsan ay makikinig ka rin sa sinasabi namin sa'yo ni Mama. Wala naman kaming ibang gusto, kundi ang may iwas ka sa mga taong nagnanais na tapusin ka. Tumatango-tango naman si Elmo, napatingin ito kay Kathy na nakangiti habang pinagmamasdan silang magkapatid. Maya-maya pa ay lumabas na ng silid na iyon si Erson. Alisto rin ang binata. Sukbit nito ang armas na nasa gilid ng bewang nito. Salamat Kathy, wika ni Elmo, nang makalabas na ang kapatid. Salamat saan? Tanong naman ni Kathy sa binata. Salamat dahil iniligtas mo naman ang buhay ko sa pangalawang pagkakataon, paliwanag nito. Kung tutuusin ay hindi mo naman dapat ginawa yun. Ngumiti siya. Wala kang dapat na alalahanin. Walang pagsisisi sa puso ko nang ginawa ko yun. Pero buhay mo naman ang nalagay sa peligro. Pero heto't buhay ako, sabi niya. Kung hindi ko ginawa iyon, tiyak akong mapapatay ka ng lalaking iyon. At habang buhay akong uusigin ng aking konsensya, kung wala akong gagawing hakbang para mailigtas ka. Labis mo akong pinag-alala, hindi ko mapapatawad ang aking sarili, kung hindi ka nailigtas ng mga doktor. Elmo, may gusto sana akong hilingin sa'yo, aniya. Isa lang sana ang gusto kong hilingin sa'yo, kung maaari. Ano iyon? Sabihin mo at kung kaya ko rin lamang ay hindi ka mabibigo, sagot nito sa kanya. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang buhok. Ingatan mo naman sana ang sarili mo, umpisa niya. Marami kaming nag-aalala at nagmamahal sa'yo.
Hindi rin sa lahat ng oras ay kaya ka naming iligtas sa mga nakaambang panganib sa buhay mo. Sandaling napatitig sa mga mata niya ang binata. At saglit pa'y ngumiti ito sa kanya. Pangako, para sa iyo ay iingatan ko na ang aking sarili. Matapat na sagot nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kathy, nang gagapi ni Elmo ang kanyang mga kamay, at marahang pisilin iyon. Pakiramdam niya ay may kuryenteng damaloy sa kanyang dugo, patungo sa kanyang puso. Aminado siya sa kanyang sarili, na lihim na siyang umiibig sa binata. Ngunit hindi niya iyon maisatinig, dahil nangangamba siyang maging dahilan iyon para layuan siya nito. Nakababatang kapatid lamang ang tingin nito sa kanya. Sa ganoong tagpo sila naabutan ng nobya nitong si Monica. Hindi nito nagustuhan ang nakita. Naningkit ang mga mata nito na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila, sanhi ng matinding panibugho. Sabay silang napatingin sa pinto, nang makarinig ng palakpak. Mabilis naman na nabitawan ni Elmo ang mga kamay ni Kathy. Magaling. Nakataas ang kilay na sabi ni Monica. Para kayong magkasintahan na naghahawakan ng mga kamay, habang nakatitig sa mga mata ng bawat isa. Magandang umaga po Ate Monica, bati niya sa bagong dating. Ano ang maganda sa umaga? Mataray na sabi nito. Ikagaganda ba ng umaga ko ang aking nasaksihan? Ate, hindi natapos ni Kathy ang sasabihin, nang muli na namang magsalita si Monica. Huwag mo nga akong matawag-tawag na ate, inis na wika nito. Hindi kita kaano-ano, at higit sa lahat ay hindi naman kita kapatid. Nahihiyang ibinaling ni Kathy sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha, Monica? Sa galit ay hindi na natawag ni Elmo sa endearment nila ang nobya. Bakit ganyan mo pakitunguhan si Kathy? Dahil hindi ako natutuwa sa nakita ko kanina, nakangusong sagot naman nito. My God! Inis na bulalas ni Elmo. Monica, don't tell me na pati si Kathy ay pagseselosan mo. Bakit Han, hindi ko ba dapat pagselosan ang babaeng iyan? Galit na tanong naman nito sa binata. Wala akong tiwala sa kanya. For God's sake, Monica. Hindi na iba sa akin si Kathy. Kapatid na ang turing ko sa kanya. Oo, ikaw. Inis na sabi nito pero matalim ang tingin nito kay Kathy, na sa sandaling iyon ay nagpipigil ng sarili na huwag umiyak. Sabihin na natin na parang kapatid lang ang turing mo sa kanya. Pero ang babaeng iyan, tingin mo ba ay kapatid lang din ang tingin niya sa iyo? Nagangat ng paningin si Kathy nang marinig ang sinabi ni Monica. Kinabahan siya nang mapansin na nakatitig sa mukha niya si Elmo. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang mga ideyang iyan, naiiling ang ulo na sabi ni Elmo sa nobya. Kung mahal mo ako dapat ay may tiwala ka sa akin. Sa iyo? Oo, may tiwala ako. Sagot naman ni Monica. Dinuro nito si Kathy. Pero ang babaeng iyan, masama ang kutob ko sa kanya. Hindi ko siya kayang pagkatiwalaan. Come on, stop this nonsense, Monica. Walang ibig sabihin ang nakita mo kanina. Nagpapasalamat lang ako kay Kathy, dahil iniligtas na naman niya ang buhay ko sa pangalawang pagkakataon. Hindi ba dapat ay magpasalamat ka rin sa kanya? Dahil kung hindi dahil sa kanya, marahil wala ka ng nobyo ngayon, parang nanunambot na wika ni Elmo sa nobya. Hindi ako magpapasalamat sa kanya. Dahil alam ko na may gusto sa iyo ang babaeng iyan, kaya niya nagawang magpakabayani, nagbibintang na sabi nito, at pinag-cruise ang mga bisig. Kanina pa nasa labas ng kwarto si Ersan, at matamang nakikinig sa pag-uusap ni na Monica at kuya niya. Hawak na niya ang seradura, nang marinig niya ang boses ni Monica na tila galit. Kung totoo mang umiibig si Kathy kay kuya, at least kaya niyang isugal ang kanyang buhay. Alang-alang sa kanyang minamahal. Ikaw, nasaan ka nang kailangan ka ng boyfriend mo? Hindi na maitago ni Ersan ang pagkaasar, nang tanungin nito si Monica. Inilapag nito ang nabiling pagkain para kay Kathy. Nagkulay suka ang mukha ni Monica, na tila nawalan ng dugo sa katanungan ng kapatid ng katipan. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa binata. O, bakit hindi ka makasagot ha, Monica? O baka naman may kinalaman ka sa nangyari sa kuya ko? Nanghihinalang tanong nito sa dalaga. Gimbal naman si Elmo sa mga katanungan ng nakababatang kapatid. Person, saway ni Elmo sa kapatid. Hayaan mo ako kuya. Huwag mo naman paghinalaan ng ganyan si Monica, pagtatanggol ni Elmo sa kasintahan. At bakit hindi?
Nagtataka lang ako kung bakit wala siya sa tabi mo nang mangyari ang putukan, sa pagpapatuloy ni Erson. Hindi maalis sa binata ang pagdududa kay Monica. Juan, nasa palengke ako nang mangyari ang barilan sa bahay ko. At alam naman iyon ng kuya mo, katwiran ni Monica, kung alam ko lamang na may nakaambang panganib sa kuya mo, hindi ko na sana siya hinayaan na puntahan ako sa aking bahay. Alam mo na maraming nagtatangka sa buhay ni kuya. Hindi ka man lang yata sa kanya nag-alala. Samantalang si Kathy ay isinugal ang sariling buhay, para lang mailigtas sa kaligtasan ang nobyo mo. Pagkatapos heto't bigla ka na lang susulpat dito, at nagagalit sa kanila. Ni hindi mo man lang yata nagawang kumustahin si kuya. Tama na Erson, muling saway ni Elmo sa kapatid. Nakikita niya kasing napapahiya na ang nobya. Pwede ba kuya, ilabas mo na iyang nobya mo, at baka mabinat pa si Kathy. Inis na turan ni Erson. Kinuha nito ang baniling pagkain para kay Kathy. Kung hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko sa nobya mo, higit na hindi ko gusto ang mga pinagsasabi niya sa'yo at kay Kathy. Look at her, hindi ko man lang nakikita sa mukha niya na masaya siyang nalaman na nakaligtas ka. Sana maunawaan mo rin kuya ang mararamdaman ko, kung may nangyaring masama sa'yo. Humugot ng malalim na hininga si Elmo. Monica, halika na, doon na tayo mag-usap sa labas. Masama ang loob na yakag ni Elmo sa nobya. Walang palem na lumabas ang magkasintahan sa kwarto. Nakalimutan na ni Elmo ang tungkol sa pagpapakain kay Kathy. Kaya naman ang kapatid nitong si Erson na lamang ang matiyagang nagsubaw ng lugaw sa dalaga. Kahit na masakit ang kalooban ni Kathy, ay pilit niyang hindi pinahalata iyon kay Erson. Nahihiya siya sa binata, dahil ipinagtanggol siya nito kay Monica. At ayaw niyang masayang ang pagod nito sa pagbili ng pagkain niya. Kaya kahit na nawalan siya ng ganang kumain, ay pikit mata niyang nilunok ang mga pagkaing isinusubo nito sa kanya. Kathy, huwag mo na lamang pansinin ang mga sampong ni Monica. Basta ang isipin mo ngayon, ay ang pagpapalakas, wika ni Erson matapos siya nitong pakainin. Inabot nito ang bottled water, binuksan ito at inalalayan siyang makainom ng tubig. Pilit siyang ngumiti. Opo, Kuya Erson. Tsaka naiintindihan ko naman po si Ate Monica. Marahang tinapik siya sa pisngi nito. Alam mo Kathy, napakabait mo. Maswerte ang lalaking mapapangasawa mo pagdating ng tamang panahon. Magaling ka magluto, mabait, malambing, maalalahanin, at higit sa lahat maganda, puri nito sa kanya. Ang kuya, nagawa pa talaga akong bulahin, namumula ang mukhang sabi niya. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Kung ihahambing ka kay Monica, higit na mas nakakalamang ka. Pagdating naman sa pag-uugali, higit na lamang ka sa kanya. Nakita mo naman kanina kung paano siyang magsalita. Hindi ko nga alam kung ano ang nakita ni kuya kay Monica, at ang babae pang iyon ang inibig niya. Ewan ko ba, hindi ko maipaliwanag. Pinilit ko naman siyang gustuhin at tanggapin para kay kuya, pero lumalabag naman ang aking kalooban mahabang sabi nito. Niligpit nito ang kanyang pinagkainan. Di hamak na mas gusto kita para kay kuya. Nagulat siya sa narinig. Hindi kaya napapaghalataan na nito, na lihim siyang umiibig sa nakatatanda nitong kapatid. Halimbawa lang naman, sabi ng binata, nang mapansin ang pananahimik niya. Kung papipiliin lang naman ako sa'yo o kay Monica, mas gusto kitang maging hipag. Pero kuya, hindi naman po mangyayari ang sinasabi mo, malungkot na sabi ni Kathy. Bakit naman? Si Ate Monica ang mahal ni Elmo, kapatid lang ang turing sa akin ng kuya mo, at saka magkaiba ang aming kalagayan sa buhay. Kumbaga langit siya, lupa naman ako. Hindi basehan ang kalagayan sa buhay sa mga taong totoong nagmamahalan, sabi nito sa kanya. Ang pinsan ko ngang si Kuya Prince, isa siyang doktor at herdero ng mga kayamanang naiwan ng kanyang mga magulang. Pero, umibig siya sa isang simpleng babae. Mala Cinderella nga ang kwento ng kanilang pagmamahalan. Tila nagka-interest siyang malaman, kung ano ang nangyari sa love story ng pinsan nito. Magkapatid ang mga lolo namin, ni Kuya Prince pero magkaiba ang dinadala naming apelyido, sa pagpapatuloy nito. Bakit? Nagulumihanan niyang tanong. Mga bata pa lang kasi kami ni Kuya, nang iwanan kami ni Papa. Naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ng binata. At sa galit ni Mama, hindi niya pinagamit sa amin ang apelyido ni Papa na Fuentevilla.
Napatangu-tangu siya, kahit na ang totoo ay nalilito siya. Nagkatuluyan po ba ang pinsan mo at ang babaeng inibig niya asise niya? Naging maaliwalas muli ang mukha ng binata. Naging masalimuot din ang naging takbo ng pag-iibigan nilang dalawa. Maraming pagsubok ang dumating sa relasyon nila, lalo na kay Carmela. Pero ang tapat nilang pag-ibigan ng nanaig, kaya naman ngayon ay nakatakda na silang ikasal. Talaga, wow naman! Ang swerte naman pala ni Carmela kung ganoon, sabi niya. Alam mo bang hindi naiiba ang sitwasyon ninyo ni Carmela? Ayon kasi sa alamat ng ninunong aming pinagmulan. Lahat ng mga lalaking Fuentevilla sa aming pamilya, iisa ang naging kapalaran sa pag-aasawa. Naniniwala ang aming ninuno na ang mga babaeng mapapangasawa nila, ay may kinalaman ng dagat. Kakaiba po pala ang kwentong pag-ibig ng inyong ninuno. Tama ka, Kathy. Nangingiting sabi ng binata. Patutunayan yan ng kwentong pag-ibig ni Kuya Prince at Carmela. Si Carmela ay napadpad sa islang pagmamay-ari ng mga Fuentevilla. At ikaw naman, sa baybayin ng dagat ninyo natagpuan si Kuya Elmo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Kuya? Tanong niya nang mapansin niyang titig na titig ito sa kanyang mukha. Bakit nga ba ngayon ko lang ito naisip? Pumapalitak na sambit ng binata. Naisip na ano, Kuya? Hindi kaya ikaw talaga ang babaeng nakatadhanang maging asawa ni Kuya Elmo. Ako. Bulalas niya sabay turo sa kanyang sarili. Naupo sa isang silya na naroon si Erson. Hanggang ngayon kasi ay pinapaniwalaan pa rin ng aming pamilya, ang paniniwalang may kinalaman ang dagat sa mga nagiging asawa ng mga lalaking Fuentevilla. Hagalpak ng tawa si Kathy, natigil lamang siya nang biglang kumirot ang sugat niya sa likod. Kuya naman, sabi niya, si Ate Monica ang mahal ni Elmo. Samantalang ako ay sampad lamang sa inyong pamilya, at gaya ng madalas niyang sabihin, kapatid lamang ang turing niya sa akin. Deep inside ay umaasa siyang sana, ay siya na lamang ang mahalin ni Elmo. Nasa Barrio Amaya pa lang sila, ay lihim na siyang umiibig sa binata. Masasabi nga niyang si Elmo ang kanyang first love. Kahit na edad 17 pa lamang siya, alam niyang totoong pag-ibig ang nararamdaman niya para sa binata, at hindi simpleng paghanga o puppy love lamang iyon. Puppy love is all about feelings, the pull and passion that is so fun. Real love recognizes that feelings are important, but can sometimes be born of the moment. Feelings, emotions can be fun and playful, painful, sensual, or so many other things, but they are only a small piece of real love.